pa ako. Ako po ay isa sa mga nagaganap sa mga nakaraan ninyong mga anibersaryo. Kaya ako po lagi ay pinagsasalita ng ating kapatid na Joey. Salamat po sa inyo pong pagtanggap sa amin dito sa pupo ng aking pamilya. Ako lang po ay taga Marilao, Bulacan. Nasa boundary po kami ng North Caloocan at Fairview. Kaya medyo hindi naman po kalayuan. Medyo ordinaryong araw nga lang traffic. But it took me an hour para makarating po sa lugar na ito. Hindi naman po ganun kahirap. Napakaganda po ng syudad ng San Mateo. Napakalinis. No? Isa sa pinakamalinis na lugar sa buong Pilipinas. No? Ang San Mateo. Ang paggawa na po ng mensahe na ito ay medyo naghirapan po ako. No? Kasi pag nagbabakasyon kami, ako po talaga ay talagang napaka-busy po sa mga gawain pagdating po sa bakasyon dahil marami pong gawain sa bahay, may mga renovation pong ginagawa at may mga dinadalaw na mga mahal sa buhay, kamag-anak. Kailangan po hindi mamiss ang mga bagay-bagay na mas importante at talo kung hindi mamiss ang gawain sa Panginoon. No? At napaka-importante po nito kaya kahit na kami po ay nagbabakasyon, ay sinisiguro po namin na once na while makapag-charge po kami. No? Kahit na hindi man po every week ay at least nandoon po ay ang gawain po ng Panginoon ay constant sa aking mga buhay. At nagagalak po ako dahil nakita ko po na lumalayo na po ang ICF San Mateo. No? Kami po pumunta rito ay mga military at police yung dito, no? Umaten ng isang anibersaryo. So po, ako po ang kanyang kapatid na Brother Richard. At ako nga po yung nakatrabaho si Jeddah na mag-tatakbong dekada na po. Kaya si Brother Joey ang nakilala ko noon sa aming church doon. Nagkaroon po kami ng Church Alliance doon at nakilala ko po ang kapatid na Joey na isang napakasipag na manggagawa ng Panginoon. Kaya sobrang kasipagan niya ay nag-decision siya umuwi sa Pilipinas para dito paglingkuran ng Panginoon. Dahil nandito po talaga nakakailangan ang mga manggagawa ng mga Panginoon. Ano? Nandito po tunay na battleground. Nandito po talaga tunay na pagsubok sa gawain ng Panginoon. Ano? Nandito po mararanasan ang persecution, lahat ng mga bagay na nararanasan ng mga early churches ng mga panahon nila ng mga apostol. Ay dito mo yung nararanasan sa Pilipinas. No? At nagagalak kami na makita na ang pagpapagal ng aming kapatid na Joey ang kanyang pamilya ay hindi po nasayang dahil alam po naman natin ang Panginoon na nagpala sa gawain na ito. At sa mga faithful po ng mga members ay nilulubid po ang Panginoon for sure sa pasensya ninyo araw sa linggo at sa suporta niyo po sa simbahan na ito. Kaya po, ako po ay nagkakasalamat at nabigyan po ang opportunity na makapag-mensahe po muli sa inyo, no? Sa pamagitan ng church na ito. Tayo po muna yung manalangin. Dakilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa privilege na ito na binigay niyo po sa akin, Panginoon, sa gawain na ito ng ICF, San Mateo. Lord, salamat po at nandito po ang inyong mga anak sa inyong presensya na patuloy na nagpupursige sa kanilang mga sa desire, sa kanilang mga puso. Panginoon, makaulayan kayo, Panginoon, sa salita, sa espiritu at katotohanan, Panginoon, na kayo, Panginoon, na siyang makasama, mapakinggan, mapag-aralan, Panginoon, ma-equip ang kanilang mga kaluluwa ng mensahe patungkol sa ikalalago ng kanilang spiritual na buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong pong gawain na ito, na patuloy niyo pong pinapaspasan, patuloy niyo pong pinalalago, at ang mga manggagawa, Panginoon, ng church na ito, yung pinagpapala, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mensahe sa araw na ito, na may babahagi sa aming lahat, Lord God, nawa, maging patuloy, nakalaguan, ng aming spiritual na buhay, sa aming paglakad sa mundong ito, Panginoon, ay magamit namin, Panginoon, na maging kalakasan namin, O Lord God, sa anumang pong tangka ng away sa aming buhay. Salamat po, Ama, sa inyong pong kalooban. Itago niyo po ako sa inyong likuran. Panginoon, sa mensahe na ito, nawa kayo makita sa pulpito na ito, O Lord God, na mensahe, nagbibigay ng spiritual na mensahe, Panginoon, sa aming Lord. Salamat po, Ama. Uli binabalik namin mataas at puli. Pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus na aming Diyos at sarili at kapagligtas. Ako po ay hindi masyadong sanay sa pagmemensahe ng Tagalog. Sa totoo lang ako po, no? Dahil ang medium po namin karaniwan na ginagamit sa ibang bansa o sa Jeddah, dahil minsan meron kami mga
mga guests na ibang lahi. So, most commonly ang ginagamit ko ng taga namin ay English. Pero ako gumawa ko ng mensahe ay Taglish ngayon. At pipilitin ko po na ito ay may salin ng maayos sa Tagalog. Ano? Kung ako po man na ipagkamali, sa anong mga Katagalugan ay pagpasensyahan niyo na po. Pero ako naman po ay ipinanganak naman po sa Maynila. At lumaki po ako sa bayan ng Zambales. Ako po'y taga-Subi. Ako po ay doon po lumaki. Ako po'y pagkabata. Sa ating pong mensahe, alam ko po na nagkaroon po kayo ng series ng Ephesians, no? Ng libro po o ng sulat ni Paul sa Efeso, o sa church ng Efeso. Alam ko po na na-equip po kayo ng patungkol sa libro na ito. Ito pong libro na ito ay napakaganda at punong-puno po ng mabuti at magandang balita. Kung ito po ay nasubaybayan ninyo sa mga regular member po natin, I'm sure na-amaze po kayo o kayo'y nabighani mga pinag-aaral doon, ano? Sa mensahe ng Panginoon sa kanyang epistle sa pamamagitan po ng Apostol Pablo na ito, no? Actually, matagal na po namin din na napapag-aralan ng aking kapatid na Joey na ito. At kaya alam po namin ang epistle na to ay ang epistle ko ni Paul ay siksik-liglig, umaapaw sa doktrina, patungkol po sa kaligtasan at sa pagiging Panginoon ng ating Panginoon sa Kristo, o tinatawag po namin sa theology na Christology, yung doctrine po ng Christology, at yung salvation sa English, no? O yung kaligtasan. Sa unang-una pa lang po ay punong-puno na ito ng mensahe patungkol dito, no? Ang teksto po natin ay sa kagandahang paalam po sa bandang huli na ako. At ito po ay yung huling exhortation ni Paul sa church ng Epistle. Sinabi natin exhortation ay yung bandang huli niya ng pagbabahagi ng kanyang mensahe na nalalapit na po sa kanyang pagpapaalam. Ano? At kung nasubaybayan niyo po, alam ko kung puno-puno na po kayo sa inyong mga puso at isipan ng patungkol sa libro ng Efeso. No? Ang libro po ng Efeso, bibigyan ko lang po kayo ng konting recap o pagbabalik tanaw para po mas lalo na po yung mga bago ito, yung mga guests natin, ma-enlightened, ano ba yung patungkol sa sinasabi ni Kuya Richard sa bandang huli ng librong ito, no? Ang libro po ng Efeso ay puno-puno po ng doktrina patungkol sa katotohanan sa pagkilala sa ating Panginoon sa Kristo at doktrina po ng kanyang pagka-Diyos, yung mga sinasabi ko kanina, no? Samantalang ikalawang bahagi po nito ay kasi anim na chapters po ang Efeso, no? Yung first 3 chapters ay puno-puno po ng doktrina. Pagdating po ng chapter 4, ito po ay patungkol naman sa tumatalukay po. Tumatalakay po sa katayuan ng mananampalataya sa kanyang relasyon kay Kristo. Tagalog. Doktrina po ay pundasyon. Ang doktrina po, tatandaan po natin, ang doktrina po na napag-aralan natin sa mga early chapters ng libro na ito ay pundasyon po ito. No? Na dapat nating malaman para sa ikatatan ng ating kaalaman. No? Pananampalataya at tamang pakilala sa ating Panginoon sa Kristo, yun po yung pagkakaiba natin sa mundo. No? At sa ibang pananampalataya. Dahil ang church po ito ay nagkikater po ng point-to-point na kaalaman patungkol sa Panginoon. Kayo po ay mapalad ng mananampalataya dahil kayo po bilang followers of Christ at naibukod na pamilya ng Diyos ay binubusog na kada detalye ng mensahe ng Panginoon at katotohanan lamang na inyong maririnig. No? Ang doktrina po ay napaka-importante upang malaman ninyo o magamit ninyo, no? Para sa Ebanghelyo. At hindi kayo basta-basta masisway na mga mali katuruan. Kaya ang Diyos po ito ay nakikita ng katotohanan patungkol sa Biblia. No? Kadalasan po kasi ang mga ibang mga nagtuturo ay kinakaligtaan po sa mga importanteng parte ng mensahe po ng Efeso. No? Okay. Pumupunta po sila agad sa bandang huli at hindi na tinatalakay po yung doktrina ng kaligtasan o yung pagpili ng Diyos sa atin. Ano? Siguro last week ay kayo ay nabusog sa mensahe ng patungkol sa ano ba sa Tagalog yung armor of God? Baluti. Ha? Baluti. Baluti? Oo.
Tagalog talaga yun, Tagalog sa kasi ba, hindi po alam yung Katagalogan na, sa Inglesin na lang po natin, total, may natindihan nyo, yung last week natin is about armor of God, at alam nyo naman na kung ano yung mga isinuot ninyo, di ba? Na kailangan yung isuot at gamitin para makombat natin yung mga forces dito sa mundo nito, walang iba, kundi ang kalaban na sa Satanas sa mundong ito, no? At ang recap po natin, para sa grupo ng Efeso, madali lang po ito, ay po sa chapter 1, nagkaroon po tayo ng pag-aaral patungkol sa pagpili ng Diyos sa kanyang mga anak, o yung tinatawag nating eleksyon, no? Ng Diyos, o yung ang kanyang Christology, yung pagka-Diyos sa ating Panginoon sa Kristo. Mapalad po tayo, na tayo po ay pinili ng Panginoon sa Kristo, na iniligtas. Yun po yung mabuting balita, isa po sa mabuting balita na narinig natin sa librong ito, no? But before the foundation of the world, you have been chosen. No? Yan po ay nakita po natin yan. No? Sa Tagalog po, magpasalamat tayo sa Diyos, Ama ng ating Panginoon sa Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang spiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago pa man niya ibighain ang mundo, isipin niyo pinili na niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya. Maliwanag naman po, di ba? Sa Tagalog, dahil sa pag-ibig niya, nung una pa ipinilaga na niya tayo. Nung una pa. Diba? Nung una pa lang, bago yung palang nilalang lahat, para maging anak niya sa pamamagitan ni Kristo ayon na rin sa ito sa kanyang layunin at kalooban. No? Yung nga po yung sa, yung po yung chapter 2, at sa chapter 3 naman, yung matagal na misteryo na hindi maintindihan ng sanlibutan ay inilahat ni ang ating Panginoon sa Kristo. Was revealed as fellow heirs and fellow members of the body. We are members of the kingdom of God. No? Tayo ay napabilang sa pamilya ng Panginoon. Yan po ay napag-aralan natin sa chapter 3. No? Ito is konting buod lang. Sa chapter 4 naman po, ito po yung bunga ng mga katayuan natin kay Kristo. Sa after ng pag-aralan natin ng mga doktrina ng mga ito, ng Christology, ng Doctrine of Salvation, ay binusun tayo ng Panginoon, patungkol naman sa bunga ng mga ito, ng mga katotohanan nito sa ating buhay, at yung patayuan natin kay Kristo. Hinihiling ng Diyos sa pamagitan ng Apostol Pablo na mabuhay tayo sa karapat-dapat bilang mga tinawag ng Diyos. Tayo mga tinawag nun sa kanyang mga hinirang. Tayo mga hinirang. Ecclesiastes, kaya kapag sinabing Ecclesiastes o in church, you've been set apart. Na Ecclesia, di ba? At tayo yung mga anak, no? Therefore, kailangan po tayo maging imitators ng Panginoon, our beloved children. Binigyan din po niya tayo ng aral patungkol sa wives and husbands o sa mga mag-aasawa. Ito po ay ginamit niya bilang metaphor sa relasyon po ng Diyos at ang ating Panginoong sa Kristo, no? Na ang ating mga kababaihan o ang ating asawa ay kailangan mag-submit sa kanilang mga asawa, of course, lalaki, sa kanilang husband, no? Then, ganun din po ay, ang metaphor po nito ay kailangan tayo po ay mag-submit sa ating Panginoon sa Kristo bilang head of the church, no? Yan po yung metaphor na kanyang ginamit. At of course naman, meron din po aral patungkol sa children and parents, na ang children, obey your parents in the Lord. Maraming kabataan dito, for this is good and this is right. Honor your father and mother, that it may go well with you, they may long love, and may love long, may live long in the land. No? May buhay na mahabang buhay ang mga masusunuring mga anak. At of course, yung relationship between master and bondservants. Ito po ay patungkol sa gawain natin. Pag sa ating mga trabaho, meron po tayo mga masters, may mga managers po tayo, may mga boss po tayo. Kailangan po nire-respeto po natin sila kahit na hindi po sila mananampalataya. Inubusap po tayo ng Panginoon na magkaroon po tayo ng respeto sa ating po pinaglilingkuran. No? Ganun din po yung para sa gobyerno. Ang gobyerno po natin ay ang head natin or masters natin, and we are the bondservants of the government. So kailangan po natin maging masunurin. At of course, yung last week natin, yung armor of God, ay napakinggan po natin yung mga katotohanan patungkol dito, na ginamit ng Panginoon yung isang mga material na bagay upang example nito na kung paano natin protektahan ang ating mga sarili bilang mananampalataya. Nandoon po yung belt of truth, yung breastplate of righteousness, yung shoes which is the gospel of peace, or yung shield of faith, ang pag-aralan nito natin, yung helmet of salvation, at of course yung kaisa-isang
armas natin, yung sword na ginamit, which is the Word of God. No? Hindi po tayo pwedeng puro depensa lang. Pag ito tayo po isang soldier ng Panginoon, kailangan may pang-opensa rin tayo at wala nang iba. Ang ating pang-opensa lamang ay ang napakatalim na double-edged sword ng ating Panginoon sa Kristo. Ito po yung salita niya. Ano? So yun po yung mga natalakay natin. Pasok po tayo sa sermon proper po natin. Ang title po ng mensahe natin actually, bandang huli ko na ito tayo kay Brad Joey, no? Ito pong naisip ko, praying all prayer with clarity and boldness. Napakahaba po ng portion na naging journey natin sa ating episode. Baka inabot kayo ng 2 to 3 months, ano Brad? Hindi ako nagkakamali, no? Kasi ito ay natalakay na rin po namin sa aming mga churches sa Saudi Arabia. At medyo matagal po talaga. Maliban na lang, medyo mahaba ang verse na pagkakahati-hati. Pero si Pastor Joy, of course, meron siyang outline. At ito ang ibigay sa akin ng 3 verses na ito. At patungkulin po ito sa panalangin. Ang gandang topic po ng panalangin. Natuwa po ako kanina na nalibago ako dahil sa preliminary po ng worship service natin, nandun po agad yung prayer meeting. At punong-puno na panalangin agad ang ating simbahan, ang ating church. So when all is said and done, sa mga nakaraang linggo, sa pag-aaral natin ng Book of Ephesians, and that is all in place, yung ito pong verse na 18 ito, brings us to the culmination. Or yung take all this armor, put it on, sabi sa mga nakaraang verse, with all prayer and petition. Pagkatapos natin isuot ang armor of God, no? Nandito na, kailangan pa rin natin manalangin. Hinihiling niyo po, at inuutosan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Apostol Pablo na tayo pa rin ay nangangailangan mga malangin. Gaano po importante ang panalangin sa ating buhay? Basahin po muna natin yung verse natin. Ano? Sabi po dito, balikan po natin, ako po yung magbabasa sa Tagalog. Ano? Sa Efeso, Kapitulo 6, ang Tagalog talaga ha, versikulo 18 hanggang 20. Sabi po niyo doon, at manalangin kayo sa lahat ng oras, sa tulong ng banal na Espiritu, ipanalangin ninyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya, sabi niya. Patuloy kayong manalangin lalo na para sa lahat ng mga pinabanal. Sa 19, ipanalangin din ninyo ako sa tuwing mangangaral ako. Nabigyan ako ng Diyos ng wastong pananalita para maipahayag ko ng buong tapang ang magandang balita na inilihim noon, sapagkat isinugo ako ng Diyos para mangaral ng magandang balita. Ito na siyang dahilan ng pagkakabilanggo ko. Kaya kung maaari ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. No? Yan po ang mensahe, ang teksto natin sa umagang ito. No? Sabi niya po dito no, sa 18 o sa 18 na versikulo, manalangin kayo sa lahat ng oras. Gaano po ba talaga ka-importante ang panalangin bilang sa isang tunay na Kristiyano? Wala po siguro talagang mananampalataya na hindi marunong manalangin. Ano? Ako po ay nagagalak dahil ang church na ito ay nakikita ko na punong-puno ng panalangin. But gaano ba ka-importante ang isang panalangin sa isang buhay Kristiyano? No? Being prayerful is a sign of a genuine Christian, sabi ko nga po. No? Ito po ay simbolo ng isang pagiging tunay na Kristiyano na nagsasubmit po sa ating Panginoon sa pamagitan man ng thanksgiving man yan o sa pasasalamat o yung pagkahilingan natin sa Panginoon. Ano? Pag-aaralan po natin mamaya ang lahat ng yan. Ito po ay isang daan o yung two-way communication po or komunikasyon between you, between us, at ng Panginoon. No? Komunikasyon po ito. Nagsasalita po ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita sa Biblia. At sa panalangin, tayo po ay nagre-respond sa Kanya. No?
Nandito po yung ating pasasalamat, yung kahilingan. Isa sa ating panalangin, makikita natin, nandiyan, nagpo-quote tayo ng kanyang mga salita, ng mga kanyang pangako. Nagkakaroon po ng two-way communication, ano? Sabi nga po sa Biblia, that ang effectual fervent prayer of a righteous man availed much. No? An effectual fervent prayer ng isang matuwid o ng righteous man availed much. Alam ko po, alam nila ang tinutukoy dito na isang righteous. Ang isang mananampalataya po, isang tunay na anak ng Diyos, ay positionally righteous sa harapan ng Panginoon. Alam niyo na po, ang doktrina ito, no? Na ang righteousness po natin bilang tao dito sa mundo, bilang mananampalataya, ay hindi po nagagaling sa ating sarili. Kundi ang righteousness po natin ay nakaselyo sa pamamagitan po ng ating Panginoon sa Kristo. No? Kaya ang ating panalangin, nagiging nagkakaroon po ng effectual fervent prayer po dahil po tayo ay righteous, no? Sa harapan po ng langit. Ang prayer po demonstrate faith and trust in God. Panalangin ay nag-demonstrate ng pananampalataya at ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Ano? Nanalangin po tayo hindi lang po para sa personal na kagustuhan natin, kundi mai-align natin yung kagustuhan, yung kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Diba? Natuto tayo manalangin. Nakapansin nyo, natuto tayo manalangin. Tayo ay naging anak na ng Diyos. Naging nakasanayan na natin dito sa church. Diba? Saka pa tayo natuto manalangin. Marami pong kwento sa Bible, particularly sa mga panalangin, particularly sa ating sa New Testament, o sa buhay ng ating Panginoon sa Kristo. Natatandaan niyo po yung isang Syrian woman na mayroong anak po na may karamdaman o na-possess ng masamang espiritu. No? Ito po ay matatagpuan sa Mark, pinagkalooban ng kagalingan ng ating Panginoon sa Kristo sa pamamagitan ng panalangin at kahilingan ng babaeng ina, ng kanyang anak. No? Meron din po yung bulag na nanalangin. Ito po sa Jericho. Where Christ, answered his prayer dahil siya ay bulag. No, at sa pamamagitan ng kanyang kahilingan o panalangin, yung kahilingan po ng araw na yun rin po yung panalangin, no, sa ating Panginoon sa Kristo. No? Ito po matatagpuan sa Book of Luke o sa Lucas 18. Sabi po ng Diyos, si James, o sa Santiago 4, versikulo 2, hindi nyo makukuha ang hinahangad nyo dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. So, kailangan din po palang ihayag natin, no? Yung ating mga supplication. Ganun po ka-importante ang mga panalangin. Mahalaga rin po na manalangin tayo for wisdom. Hindi lamang po yung physical na pangangailangan natin. Hindi kailangan natin manalangin ng kaalaman. At hindi kaalamang mundo ang inihiling natin. No? When we ask for God's wisdom, we're asking for wisdom, and we're asking for God's wisdom. No? At yung God's wisdom na magbibigay sa atin ng general wisdom sa lahat ng bagay. Kasi yun yung pinaka-focal point, o yun yung foundation natin para magawa natin or makapag-create tayo ng knowledge and wisdom sa mundo nito. No? Kasi yung gabay ng Panginoon, because of His wisdom, gagabayan kanya sa iyong trabaho, sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng kanyang salita. No? So napaka-importante po na we ask for wisdom. Si Solomon, hindi nag-ask ng kayamanan, di ba? Wisdom ang kanyang hiningi. No? So in one sense, prayer is like sharing the gospel. Yan niyo po ito, ha? Ang panalangin daw po ay parang pag-share, no? Or yung pag-witness ng Ebanghelyo, no? We do not know who will respond to the message of the gospel until we share it. Diba? Hindi natin malalaman kung sino magre-respond. Hindi natin malalaman kung sino yung kalooban ng Panginoon na kanyang maging anak. No? Until we share the gospel, may responsibilidad tayo na i-share ang gospel. Ganon din po sa panalangin. In the same way, we will never see the results of answered prayer unless we pray. Di ba? Hindi natin makikita yung resulta kung hindi tayo manalangin. Mamaya, i-discuss natin yan. Baka may mga katanungan agad na namumuo sa ating isipan. Okay, kung ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at alam na lahat ng bagay, bakit ako kailangan manalangin? Gusto may mga katanungan tayo namumuo sa ating isipan na yan, di ba? Ewan to that? Di ba? Maraming na yan. So kaya itong verse natin, verse 18 natin, ay meron po characters
general character po of believers prayer life that focus on the following points. No? Nasa verse 18 pa lang po tayo. Dito po, no? Unang-una po, sabi po dito, all prayer and petition. Sa English po natin, medyo yun no? All prayer and petition. Sa lahat ng ating panalangin, sabi dito, papasok po dito yung variety. Tawag po natin ano? All prayer and request and petition supplication, devoting ourselves to a prayerful life. No? Variety po yan, devoted to prayer. Lahat ng panalangin natin and supplication focuses on the variety. In general po, sabi niyo po. Sa lahat ng ating panalangin. In general yan ha. Sa lahat ng bagay, walang limit as long as alam natin na ito ay para sa kaluluwalhati ng ating Panginoon. Ang ating panalangin ay para sa kaluluwalhati ng ating Panginoon. No? Covering all the aspects of life and the life of the brethren. All the aspects, lahat po ng anggulo, lahat po ng parte ng buhay natin dito sa mundo, kailangan natin panalangin. This is will be in general. Sabi nga po sa Philippians 4:6 na, do not be anxious of anything, but in everything. Diba? In general po, ano? By prayer and supplication, with thanksgiving, sabi doon, let your requests be made known unto God. Diba? Kailangan pa rin pala natin ipaalam sa Panginoon. Diba? Let your request, huwag daw tayong mabalisa o mag-alala sa anumang bagay, but sa lahat ng bagay na merong pasasalamat, let your request, ipaalam natin ang ating kahilingan sa Panginoon. No? In everything give thanks, sabi po sa 1 Thessalonians 5:18. Bago po yan doon sa pray without ceasing, before, after that. No? Sabi doon, in everything give thanks, for this is, in everything, lahat. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. In everything. So, it's a variety. In general, hindi tayo pipili kung ano yung papanalangin natin. Kailangan may panalangin natin ang lahat. Yung mga prayer request natin kanina, nakita ko in variety talaga. Kasama yung government, kasama yung kapitbahay natin, kasama yung hindi mananampalataya, at lalong-lalo na yung mananampalataya. Yung mga concern ng panalangin natin. So that is what we call the variety. Or with every prayer and request. Everything, every. Susunod po dito yung frequency. Sabi ko, at all times. Diba? At all times. Pray at all times. Yung frequency. Gaano kadalas? Sinabing frequency, gaano kadalas? Sabi niyo po sa lahat ng oras, wala tayong hupay na manalangin. Diba? Pray without ceasing. Sabi niya, nakakapagod, ano? Pray without ceasing. The whole day ba yun? 24/7 ba yun? Pray without ceasing, no? Hindi naman po actually literal lang. Ang ibig sabihin naman po niyan is, yung buhay po natin nakadependent po yan sa panalangin araw-araw. Sa umaga pa lang na pag-ising, no? Yung po yung frequency ng prayer natin. Alam niyo po yung mga Muslim sa Middle East, yung frequency talaga ng prayer is constant, di ba? Alam po ni Brad Joe yan, Pastor Joe yan. Sa umaga pa lang yan, alas 5 ng umaga, makikita niyo po may naglalakad na sa kalye, papunta sa mosque. Pupungay-pungay pa, hindi pa ka nakapagbubog. No? Mananalangin yan sa mosque. Bago sa pananghalian, ang middle noon, meron silang tinatawag na panalangin. No, yung umaga, Asher. Yung tanghali is Fajr, no? Sa Arabic. Tapos yung mid-afternoon, yung midday yun, tapos merong alas 4 ng hapon, nananalangin na naman sila. Magdadadapa na naman sila dyan. Kaya makita nyo, yung mga noon nila, ang iitim, sa kakasubsub nila sa ground. Ganun yung frequency ng prayer. Tapos, meron na naman, yung alas 6, paglubog ng araw, tawagin nila is Maghrib prayer. Ganun ka-frequent yung prayer nila. Doon, no? Tapos, yung pagkagat ng dilim, kung tawagin nila ay Isha prayer. Kabisado karami ng Joey. Halatang pag-aalataan tayo talaga matandaan sa Middle East. No? Isha prayer yung pinakahuli bago sila matulog. No? Meron pang isang prayer. Ganun yung frequent. How about us as Christians? How frequent we are praying?
Alam mo na, napaka-convenient na nga sa atin, manalangin. Sila pumupunta pa sa mosque. Naghuhugas pa ng mga paa nila, hindi sila pwedeng mga manalangin na madumi. May alikabok sa paa. No, tayo, very convenient, kahit nakaupo lang. Kasi natutulog pa. Nananalangin, nakapikit na yung mata, tapos yung amen, pag-gising sa umaga. Diba? Aminin natin, nangyayari sa atin yan. Diba? Pag-gising na sa umaga yung manalangin, si Lord ka na, nanalangin na rin ng pag-gising sa umaga. Hindi yata ako nag-ibig kagabi. Nakatulog na. How frequent we are? We pray, right? Gano'n tayo ka-frequent? Sabi ni Paul, sa lahat ng oras, wala tayong umpay na nanalangin. Sa lahat ng oras, hindi lang literal na oras, kundi sa lahat ng panahon ng ating buhay. Diba? Sa lahat ng panahon ng ating buhay, gano'n tayo pa-frequent? Manalangin. Hindi yung nananalangin lang tayo kapag wala tayong problema. No? O nananalangin lang tayo pag malakas ang ating katawan. Nananalangin lang tayo pag gusto nating umutang. Hindi ko, biro lang ako, no? Sana pautangin nila ako. Hindi po yun, ano? Sa pag sinabi po natin frequency, kailangan po sa lahat ng oras. Hindi lang po pag may sakit ka, may pangangailangan ka, namatayan ka, o hindi sa sadness ng mga buhay natin. But in every time, at all times, maging practice po natin na frequent po tayo. Ano ba naman po yung bago kami gawin sa bagay, Lord, guide me. In Jesus' name. Napakasimple naman po may ater mo. No? But you're praying. You're asking guidance. Bago bumiyahe sa umaga, magsakay ng jeep. No? Bago magsimula ng trabaho, pamupo mo ng table mo ng opisina. Bago magtinda, so apalegi man yan. Ano mang ginagawa natin. Ang dami po mga maraanan na kailangan natin nalangin. Ato po, kahit sa isip lamang yan, panalangin tayo. Opo. Pangatlo po, yung submission. Sabi niya dito, hindi po kailangan pa ng manalangin lang, ano? Kailangan in spirit, in the spirit. Nakita niyo po yung capital spirit niya? Hindi po yun yung espiritu natin. Ano? Pag sinabi spirit, yan yung Holy Spirit. Pag nakita po natin na capital ang pagkakasulat ng spirit, tatandaan po natin na yan po ay patungkol sa banal na espiritu. No? So kailangan pala, meron tayong banal na espiritu sa pamamagitan ng banal na espiritu. Alam po, siguro naman po, alam po natin na nakapamamagitan yan sa Diyos between us dahil tayo po sineluhan niya sa Ephesians 1:13 na pag-aaralan po natin yan, di ba? Na tayo ay sineluhan na. At yan po ay nagiging mediator po natin para ating Panginoon sa Kristo rin yan. Kasi nag-mediate sa ating panalangin. So may submission po tayo. No? Pag tayo po nanalangin sa Banal Espiritu. So the Holy Spirit intercedes in our prayer, teaching us what to pray, aligning it with the will of God. Tinuturuan tayo ng Banal Espiritu para may align natin yung panalangin natin sa Kanyang kalooban. Hindi sa ating pangsarili lamang. Ano? Our prayer must always align according to the will of God because He is sovereign. Pumasok na sovereign. Siguro naman, hindi na bago yung salitang sovereign sa inyo dito. No? No? Mga kapatid, amen ba? Bago ba ang salitang sovereign sa inyo? Pangalan ng church. Pangalan na Manuel Sovereign Church. Sovereign Church, diba? Ngayon ba na ba? Nalitan na ba na? Ito, hindi pa pala napapago yung ano natin, ano? Emmanuel Sovereign Church na pala, ano? Anyway, in the Spirit, ano? So yun nga po, because God is sovereign in our prayer. God is sovereign in our prayer. Bago natin yan, ano? Because God is sovereign, ipanalangin mo pa lang, or bago mo pa lang ipapanalangin, alam na niya ang sagot dito. Sovereign, di ba? Pagka-karakter ng Panginoon is omnipotency, omniscience, all-knowing. Diba? He is omnipresent. Siguro busog na kayo dito ng pag-aaral ng karakter ng Panginoon. No? I'm sure. Kilalang ko si Brad Joey pagdating sa karakter ng Panginoon pagturo niya. Okay, pastor. No? Busog na kayo niya. I'm sure hindi na bago sa inyong pag-ibig ay siya mismo ang naglalagay sa puso mo kung ano ang nararapat mong ipanalangin. Siya ang naglalagay sa puso natin. Because there is a spirit who intercedes. There is a submission. Kung kapansin mo minsan, pag nanalangin ka, parang I'm already out of this world. Parang kakaiba, parang hindi nanggagaling na sa akin. Yung usual na binabanggit ko sa aking panalangin.
Di ba? Minsan meron, bago ako manalangin, may iniisip akong ipapanalangin ko. Pero bakit hindi yun lumalabas sa bibig ko? Bakit hindi yun yung nag-aate sa akin? Di ba? Nakapansin niya, di ba? Lalo na sa mga palataya na talaga sa akin na sanay na manalangin, yung variety at yung frequency, nandito papasok kayo sa mission. Di ba? With the Holy Spirit that intercedes. But listen to this. Mga pagpakinggan niyo to. If God is sovereign naman pala, then why pray? Bakit natin kailangan natin manalangin? He is sovereign but He works through means. Sovereign siya, makapangyarihan sa lahat, alam niya lahat ng bagay, alam niya na nasa isip mo, pero nagtatrabaho siya sa pamamagitan ng kapamaraanan. Di ba? Yung sovereignty niya operates on means. Is Paul pa natin, ano? God's, yun, para mas maintindihan natin, ang ating Panginoon ay nagliligtas sovereignty, but not apart from faith. Kailangan manampalataya tayo, di ba? It is a two-way relationship. Di ba? Although ang pananampalataya ay ibinigay niya rin sa atin, ang pag-aaral natin sa Ephesians 2:8 and 9. Ang pananampalataya natin ay galing rin sa Diyos, di ba mga kapatid? So, but God saves sovereignly, but not apart from faith. Magre-respond ka pa rin. Hindi kanya ginawang robot. God sanctify, o yung pagpapakabanal, pinagkakabanal ka niya, sabi sa Tagalog, sovereignly, but not apart from your obedience. Di ba? Ang mga turo sa Biblia, kailangan sumunod ka, maging masunurin ka sa salita ng Panginoon. Meron pa rin obedience. Ang Panginoon ang nagsasanctify sa'yo, Inglesin ko na nga lang, no? Ang nagsasanctify sa'yo, pero you have to obey. Nakita niyo yung synergism na yun? Diba? That is the synergism, no? Monergistic ang Panginoon pagdating sa ating kaligtasan. Kasi sovereign. Sa kaligtasan natin, siya ang formula ng kaligtasan, nasa triune lamang. Wala tayong parte sa equation ng salvation. Alam po natin yan. No? But sa pagdating po sa pagpapakabalan natin, may parte tayo. Nag-ooperate ang Panginoon po sa pagpapakabalan natin. No? The same thing, God acts sovereignly but not apart from prayer. Diba? Ganun din po sa panalangin. God is sovereign sa ating panalangin, but not apart from our prayer. Kailangan mong manalangin. Kailangan inutos sa atin na Panginoon ng manalangin tayo. Yun yung ginagamit niya kasangkapan. Yun yung means niya para mag-operate at mag-respond. At para i-execute niya yung will niya. Nagets niyo po? Bakit natin kailangan manalangin? He needs to execute His sovereignty out of our prayer. Eh yung Diyos, Banal na Espiritu rin yung nagbibigay sa atin eh. Kung ano yung pangmanalangin natin, sino ba naman nagkatrabaho? Tayo ba? Ginagamit nila tayo. Yung banal na Espiritu na nag-intercede na nagbibigay ng panalangin para sa atin, na nagbibigay ng glory pa rin sa Panginoon. At He operates in our prayer. We are making us as a means para sa ating panalangin. No? So the same thing, that's the power of our prayer. No? So God has ordained means by which His sovereignty operates. At yun yung panalangin natin. If you don't believe, you will not be saved. Diba? Kung hindi ka mananampalataya, hindi ka maliligtas. Diba? Ginagamit niya yung faith na yun as means. If you will not obey, you will not be sanctified. I-reverse lang namin yung kanina. Diba? If you will not obey, you will not be sanctified. If you don't pray, you won't see the hands of God working in our lives. Diba? God ties His sovereign operation to the means, and prayer is the means He has chosen. Panalangin ang pinili niya na gamitin. Hindi niya tayo ginawang robot, di ba mga kapatid? Ginawa na ba tayo robot? Kaya ano mga ibang sinasabi ng ibang tayo? No. Yung mga church na repo. Sabi nila robot daw ang tao. Hindi po. May synergism po ang relasyon natin sa Panginoon. You need to obey to be sanctified.
We need to pray able for us to see the hands of God working on us in our lives. No? So sasabihin natin, so gano'n pala, bakit pa ako mananalangin? Kahit hindi naman pala ako mananalangin, gagawin niya pa rin. This is true. Totoo naman po yun. No? Kahit hindi tayo manalangin, God will fulfill His will. God will fulfill His plans. Sa mundong ito, lahat mangyayari kahit wala po tayong ginawa. Mangyayari. Gamitin man niya yung aso natin, yung isda sa dagat, hindi kanya gagamitin. Gagawin niya yun because He's sovereign. He has all the means. Pero pinili niya tayo bilang anak na gamitin eh. Di ba? So, it is true, kikilos ang Panginoon kahit na wala tayong effort. Kaya lang, hindi mo makakamtan yung benepisyo na ginagawa ng Diyos dahil wala tayong involvement. Hindi nyo makakamtan yung benepisyo ng pagpapala ng Panginoon. Kasi hindi nyo naman in-involve yung sarili nyo eh. Sino pang hindi gustong ma-bless, di ba? Tingnan ko na nga lang kung di ko sino pang hindi manalangin dito. Na makasarap pong manalangin pag merong alam natin may benepisyo at yung buhay panalangin nyo po ang nais ng Panginoon sa ating buong buhay, di ba? Di ba? Tingnan niyo po si Jonah. Alam niyo po yung story ng Jonah? Napakatigas ng ulo ng tao na yan. Pero pinili ng Diyos yan. Di ba? Ninais ng Panginoon, pupunta ka ng Nineveh dahil iibahin ko yung bayan na yan o i-destroy ko yan o masakin ko yan kapag hindi sila nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Di ba? Napakalino naman ang instruction ng Diyos. Kay Jonah, pupunta ka doon. Ano ang ginawa ni Jonah? Napakatigas ng ulo. Pupunta doon sa Tarsus. Diba, dinamay niya pa yung Panginoong sinakyan niya. Muntik nang lumubog. Buti na lang naging ani siya, itapon nyo na lang ako sa dagat dahil hindi tutumbang yung to pag hindi nyo ako tinapon. Diba? Bago rin isip niya, ako, hindi pa talaga pwede sumuway sa Panginoon. Hindi nyo ginawa ng Panginoon. Hindi ka talaga pwede sumuway. Isipin mo, mandadamay ka pa ng tao pag suway ka sa Diyos. Pag suway ka. Hindi naglag siya sa dagat. Tinapon. Pagkalaglag niya sa dagat, hindi po yung bagyo. Diba? At kinain siya ng isang malaking isda at iniluwa siya doon sa Nineveh. Wala siyang nagawa. Diba? Gagawin ng Panginoon yung kanyang sovereign will. Ginamit niya yung isda para makarating. Hindi na kaya kasi ni Jonah na lumangoy pa. Eh, pag ang layo. Siyempre, hindi ka na ng isda. So, God has means. Like your prayer, God has means. He will fulfill His will with His means. Sa kanyang kapamaraanan. Di ba mga kapatid? So ang Diyos determined to save someone. Kaya din po sa kaligtasan, kung determinado ang Panginoon, He will save that person. Kahit wala tayong gagawin, isi-save niya yan. Kung sino mang Poncio Pilato yan, isi-save niya yan. Kahit nandoon sa loob ng bilangguan yan, isi-save niya yan. No? Yung hindi maabot na mga tribo sa giliran ng mundo, na mga isolated areas, isi-save niya kung meron siyang pinili dyan. No? But if you pray, you become the means. Pero pag nanalangin tayo sa kaligtasan ng sino mang kaluluwa dyan, lalong-lalo na ng ating mga mahal sa buhay, you become the means. Tatandaan po natin, ginagamit ka ng Panginoon sa kanyang plano. Ayaw niyo ba yun? Na kayo ay magamit? By which God saves that person? Kayo ay ginagamit? If you pray and pray and pray for salvation for someone and they are saved, you receive the blessings. Gusto natin yan, ba? Pero ito ba yung material na bagay na blessing ka? What kind of blessing are we receiving? Once a person, o lalo-lalo na yung mga sa buhay natin, na ipinalangin natin na masusunod. Ano po yung unang-unang blessing na nararamdaman natin? Di ba may joy? It's the greatest blessing. Yung joy po na ibinigay ng Panginoon sa atin. Alam nyo ba na each and every soul na masave sa mundong ito, nagre-rejoice sila doon sa langit. Ganon din dito sa buba sa ating mga magkakapatid sa pananampalataya sa tunay na anak ng Diyos.
nandoon din yung rejoicing, yung joy. Rejoice is kind of on the word joy. Nagpupugay tayo, nagse-celebrate tayo. In every soul that has been saved. Di ba natutuwa tayo? Lalo na kapag kamag-anak natin. O mga mahal sa buhay natin ang maligtas. Nabahagian natin at alam natin na namunga ang banal na Espiritu Santo sa kanyang buhay. Nakita natin yung tunay na kaligtasan. No? Alam po natin yan kung sino yung tunay at hindi. Yung po yung bunga, yung po yung blessing, yung greatest blessing na natatanggap natin. So keep in mind, no? That our Lord said, when we pray according to His will, He hears us and He acts. He hears us and He acts. So it's always according to His will, it's always within the framework of His sovereign will. It's always in the framework. Nasa kanyang kalooban, nasa kanyang plano. Nananalangin na tayo. Kapamaraanan lang tayo mga kapatid. But of course, we are full of joy and we are rejoicing because we've been used by God as a means, no? So sa pagdadalangin tayo, sabihin natin, Lord, Your will be done. Do Your will. And allow me in my prayer to be a part of what You used to bring about that will. No? Allow me to be used by You. Gamitin mo ako, Lord, bilang instrumento kung anuman ang kalooban mo. Oh, yun ang mga laman natin palagi. So prayer is taking seriously the privilege of being a means by which God does His sovereign work. No? The idea then is that prayer is to line up with the purpose of God according to His perfect will. Imagine that. Ginamit tayo means for His perfect will. Wala naman kasi hindi perfecto gagawin ng Panginoon. Sa tingin nyo, minsan masama ang outcome. But that is the perfect will of God. Hindi nyo alam kung anong kalooban ng Panginoon. Sa tingin sa perspektibo ng tao, dahil we have a finite mind, ibig sabihin ay may limitasyon tayo, ang Diyos ay infinite. Hindi natin minsan maintindihan yung mga bagay na ginagawa ng Diyos. Pero we are very sure that it's perfect. Because we have a perfect God. No? Mga kapatid. Yung sumunod dito is yung manner. Sabi niya, keep alert. Parang exposition ng verse ng 18. Ano? Manner, keep alert. Focus on the manner. Or in the situation na kalaban natin ang kahinaan ng ating laman. Yan. Keep alert. Gamitin natin ang gift of prayer to combat the attempt of the devil. Gamitin natin ang panalangin kapag mayroong situation tayo na alam natin na inaatake yung laman natin o yung flesh natin kung saan ito ang kahinaan natin. Aminin natin bilang isang Kristyano. Lahat tayo may kahinaan pa rin sa laman. Ito yung struggle natin. Kaya nga tayo sinasanctify. Di ba? Sanctify natin. May kadalasan tayo na nag-fail pa rin tayo. Kaya meron tayong panalangin na humihingi tayo ng kapatawaran. But we have to use prayer as a means para to combat this kind of situation. We have to focus on the manner. Manalangin upang maiwas natin ang ating mga sarili sa negative temptations. Kasi yun yung kinalalaglag na karaniwan ng isang Kristiyano. Actually, walang backslide Christianity. Huwag po tayo maniniwala sa backslide Christianity. No? Sa una pa lang talaga may problema ng isang Kristiyano. Kasi sinasabi nila ng backslide. Pero actually, wala pang talagang tunay na pananampalataya. Isang tunay na Kristiyano ay namumuhay sa matuwid at sa kalooban ng Panginoon. Hindi tayo lahat maging matuwid. Kahit po si Kuya Richard, nagkakasala pa rin sa maraming bagay. No. But we have to make sure that our remorse is genuine kapag tayo po ay nagkasala. Iiwas po natin ang ating sarili sa anumang pong tentasyon sa laman. Keep watching and praying that you may not enter into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Sabi ko sa Mateo, chapter 26, verse 41. The spirit is willing. Yan po tayo. Pero mahina po ang ating laman. We have to combat that.
at prayer po ang isang ginagamit ng Panginoon para labanan natin yung mga bagay na ito. Kailangan din natin mag-persevere. Sabi niya dito, with all perseverance, or yung tinatawag natin that we have to focus ourselves in our prayer in persistence. Persistence, o patuloy tayo manalangin, focusing on persistence or perseverance. No? Kaya nga sabi, pray without ceasing. Or manalangin tayo ng walang humpay. With persistence. Ang ating Panginoon ang nagper-persevere ng ating naligtasan. No? That's the word perseverance. Siya ang nagper-persevere or nagsisecure ng ating salvation. Ganon din sa panalangin, kailangan magpursige tayo at nang may tiyaga tayo sa ating panalangin. Hindi ko sinabi sa inyo na tama kanina yung nag-i-amen na ng umaga. When we pray, pakiusap lang po mga kapatid, dapat in full, tayo, na meron pa tayong kalakasan sa pag-iisip. Yung huling-huling kalakasan natin bago tayo antukin, ibigay na natin sa Panginoon at mag-amen tayo bago tayo mag-amen. No? May persistence. Kaya sinabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo ay bibigyan, humanap kayo at kayo ay makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang sino mang humingi ay nakatatanggap, ang humahanap ay nakatatagpo, at ang kumakatok ay pinagbubuksan. Kung wala tayong perseverance, ma-attain ba natin o makukuha ba natin yung sinasabing Panginoon yan? Diba? Paano tayo pagbubuksan ng Panginoon? Wala tayong panalangin. So, meron two way. We are the means. Diba? Papamaraanan tayo. Manalangin tayo. Lord, papamaraanan ako. Kita. Kailangan ko manalangin. Because God acts by means. God acts by means. Diba? Object. Sabi niya sa bandang uli, 18. For all the saints. So may object pa yung prayer natin. No? In variety, in general, lahat, in persistence, diba? May object. So our prayer must importantly include our church or our brethren. Binigyan na ng emphasize dito, lalo-lalo na, sabi niya, para sa lahat ng mga pinabanal. Lalo na para sa lahat ng pinabanal. All saints. Focus on the object. Hindi ko sinabi dito na yung mga si San Pedro, si San Juan, yung all saints yan. Alam nyo na yan kung sino yan. Ano? Hindi na bago sa inyo yan. Baka manalangin kay San Pedro, kay San Juan, kay kung kanino man. Kayo po yung saints, mga kapatid. Kayo po mga pinili na anak ang ating Panginoon, ang mga saints na tinatawag dito. Kayo po na nagmana ng harian ng Diyos or heirs ng kalangitan o ng tawag dito yung kingdom. Ano ba sabi sa Tagalog yung kingdom? Kaharian. Diba? Kaharian. Nakapagmana ng kaharian ng Diyos. Fellow saints, no? We can always pray for everything, but importante po na lagi natin na isama sa ating panalangin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Hindi lang yung mga personal na panalangin natin, but make sure na we're praying for each other. No? Kaya meron po tayong prayer meeting sa church natin. Kadalasan po ang prayer meeting, nangyayari po ng midweek. Midweek, sir. Di wala kung meron tayong schedule ng prayer meeting dito sa midweek. Napaka-importante po. Ang prayer meeting po, ito tawagin natin sa atin ay, this is the backbone of every church. Spiritual backbone po. Ang prayer meeting, meron. Kung may pagkakataon po tayo na sa ating mga sarili bilang mananampalataya, lalo na kung napakalapit lang natin, umaten po tayo ng prayer meeting. Or kung hindi man, para mas maganda, mas marami tayo, dahil available na lahat ng time natin, ito naman ang Sunday, available tayo lahat, mag-prayer meeting tayo ng Sunday. Mga kapatid, that is the spiritual backbone of every church. Prayer meeting is the prayer meeting centers on every church member's thanksgiving and supplications of spiritual condition. Hindi lamang material na bagay,
ang pinapanalangin natin in terms of supplication. But of course, yung spiritual condition ng bawat isa. Kakalkalin natin. Wala tayong lihiman pagdating sa spiritual na kondisyon ng ating mga kapatid. At tayo bilang mananampalataya, we have to be honest kung ano man ang problema natin sa mga sarili natin. May responsibilidad ang pastor nyo, may responsibilidad ang mga elder nyo, ang mga kapatid nyo sa pananampalataya sa church na ito, upang malaman ang spiritual condition ng church nito. Dahil sa pamamagitan hindi kami all-knowing. Si Pastor Joey hindi all-knowing, ang Panginoon lang. At ginagamit niya ang pastor at ang mga elders ng church nito as a means. Sabi mo, ulit-ulit yung means, di ba? Siguro naman, maiintindihan nyo na lahat ng bagay na God operates through means, di ba? Para ma-subject natin yung mga spiritual problems natin. Di ba? So, hindi pwedeng nililihin natin. Minsan, may personal talaga, di ba? But of course, nasa sa atin na rin yan. Kung it's between you and God. Ano kung mga sensitibo natin. At kung kaya natin sabihin ito, no? Sa ating pastor, kahit sa kanya lang, para may panalangin ka, ng ating pastor, prayer is so powerful enough for God to act. No? So, gaya po ng Apostol Pablo, nangangailangan din ng panalangin. Isipin nyo, si Apostol Pablo po, nag-request ng panalangin. Basahin po natin yung next verse. Pray also for me. Si Apostol Pablo na nagiling ng panalangin. Si Apostol Pablo nagsulat ng ilang libro, 13, no? Libro sa New Testament. Sa New Testament ba o sa Old Testament ba? Liro lang ako. Medyo dapat meron may icebreaker, baka makatulog si Lola. No? So, si Apostol Pablo mo, panalangin, isipin niyo po yun. Yung lahat kong pinag-aralan niyo, ito, peso pa lang na libro. Nung sumulat dito, sa pamagitan ng Banal Espiritu Santo, ay naghihumihiling ng panalangin. Panalangin sa kanyang ministry pa sa paglaganap ng Ebanghelyo. Very exclusive yung kanyang hiling, ano? Kasi yun yung mission niya eh. So, direct to the point, humiling sa Panginoong Apostol Pablo na ipanalangin niya, ipanalangin ng mga saints ng taga-Epeso. Alam niyo po yung Epeso? Ang pastor po dyan is Timothy, no? Yung sumulat po ng Timothy, buong Timothy, no? Hindi, si Apostol Pablo pa rin yung sumulat, no? Ito po yung naka-address kay Timothy, no? Siya po yung naging pastor ng Epeso. At kung mapapansin niyo po, kung kayo po yung nagbabasa ng Epeso niya sa Colossae, at saka sa Efeso, ay may pagkakahalintulad. Kung sino po ang nakabasa na dito ng Colossae. No? Kasi nung siya po nasa kulungan sa Roma, kapag sumulat po siya sa Colossae, Epapras, kaya sa Colossae, sabi niya, bigyan niyo ng kopya ang mga nasa Efeso. Di ba? Inuutos niya. Kaya nga po meron tayong tinatawag na mga manuscript kasi kumalat po yung mensahe ni Pablo na to o yung kanyang sulat sa iba't ibang parte ng kanyang ministry sa lugar na yun. Ang Colossae po ay around 100 miles away lang para pumunta ka ng Cavite, no? Cavite pa, Batangas at Rizal. So, ganun lang kalayo. So, madali lang dalhin yung sulat. No? Ay, siguro, nakakabayan sila ng araw na, hindi natin alam anong means ng kanilang pagbabiyahe, no? Pero dinadala ng mga manggagawa ng Panginoon ng kanilang sulat. Kaya kung mapapansin niyo po, ang sulat ng Colossae ay may pagkakahawig sa Efeso. Dahil parang isa lang din yung mensahe niya about Christology, salvation. Pero yung Colossae po, nag-sentro po sa Christology. Pinaka-broad, kung gusto nyo talagang makilala yung kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan natin Panginoon sa Kristo, namin nyo po yung Colossus. No? Ewan ko na lang kung sino bang magsasabi na sa ating Panginoon sa Kristo ay hindi Diyos. Ewan ko na lang kung maliligaw pa kayo ng mga ibang katuruan dyan sa labas. Na kumatok sa pinto mo, hello po, gusto ko lang po magayan. Mga JW, lagi nakakatok yan. Ha? Tapos biglang pinakilala sa'yo, si Cristo, naging anghel, patay.
Tapos hindi mo alam, ano nga. Susunga-sunga ka, kasi hindi ka umating ng Bible study. Diba? Sorry po sa aking salita ng ginamit, pero yung pag-release na ginagamit natin, ano? Diba? Hindi ko nabasa yung Colossus kasi kaya, hindi ko alam tuloy. Hindi ako nakapag-attend ng epeso ng pagtuturo ng Pastor Joey. Teka, ito, inatake ako ng JW. O yung Mormon, yung napakagandang lalaki. Nakakita ka na, uy, apam. Kala Mormon. Diba? So mag-iingat po tayo. Kaya nandito po yung church na to cater us the truthfulness of the gospel. Napakapalag po natin. Yung joy po na nararamdaman nyo dahil you are being blessed, huwag nyo pong sarilihin, mga kapatid. Magtawag kayo sa labas. Parang ito naman sa rin actually. No? Dahil si Paul, ito yung panalangin niya. No? Paul was asking the Christian church to pray for him. Alam nyo yung gusto nalis na ipanalangin? Tingnan nyo. Pray also for me that the message may be given me when I open my mouth. Oh, mamatuloy yung mouth ko. Open my mouth. To make known. Sa iba kasing salin, ang ginamit dyan, clarity. Nabigyan ako ng clarity. No? Kaya yun yung title ng message ni kanina, no? Clarity on the message of the gospel. Ayun na si Paul, inutusan niya tayo manalangin. Naghiling siya ng panalangin sa nasa loob na ng ulungan niya. Noong time na yan. Pero kanina na naghiling siya ng panalangin pa rin patungkol sa clarity. Hindi ko maintindihan. Bakit si Paul naghiling ng clarity? Alam naman natin kung anong mga sinulat ni Paul, ano? Gusto sa Book of Romans pala, you will be amazed how he wrote Romans. No? And the Ephesians letter. Punong-puno ng clarity. Pero si Paul nananalangin ng clarity, naghihiling. Maghihiling ba ako kay Brother Joey ng clarity? Parang jahil, no? Si Pastor Paul, si Apostol Pablo, naghihiling ng clarity. Kay Timoteo, o sa mga saints ng Efeso. Pero yun po ang nais niya. No? That speech may be given to me in the opening of my mouth. Paul knew he needed people to pray for him, to share the gospel with clarity. Ngayon, naiintindihan nyo na kung ano yung means. Pag-isipan nyo mabuti. Bakit nanalangin si Paul sa saints? Dahil alam niya, malinaw sa kanya, na yung prayer ninyo o yung prayer ng mga saints ay means ng Diyos para pagpalain siya. Di ba? Hindi sa dahil matalino na siya. He is well eloquent already. He is the student of Gamaliel, the great rabbi. Very eloquent siya, very equipped siya patungkol sa mga katuruan ng Torah o ng Old Testament. Kaya ano nakakilala niya sa ang ating Panginoon Kristo, kinonsolidate niya lahat ng nalalaman niya at nalalaman niya yung misteryo na ngayon na hindi niya makita-kita. The mystery of His will na hindi niya makita. Nakita niya nung na-encounter niya ang ating Panginoon Kristo sa the road to Damascus. Sino nagbasa ng Acts dito? Raise your hands. Libro po ng gawa, sino po nagbasa? Honestly po, sino po nagbasa na ng libro ng gawa? Napupogi pa lang na nagbasa ng libro ng gawa. Okay, napakagandang kwento po ng libro ng gawa. Mas maganda sa mga pinapanood nyo sa Netflix. Mas maganda sa Dungeons and Dragons. Mas maganda sa Lord of the Rings. Nandihamak. Sino pa ba yung mga sikat dito ng mga pinapanood natin ng mga series? No? Pero yung Book of Acts po, hindi pa natin nababasa. Paano po natin maintindihan ang mga letter ni Paul sa mga churches kung hindi po natin pa nababasa ang gawa? Hindi po natin maintindihan. Ano kaya? Ba't kaya sinulatan ni Paul ang Epeso ng ganitong sulat? O ang Colossae? O ang Roma? Napapaloob po doon sa gawa. Basahin po natin yung libro ng gawa. No? So si Paul knew he needed people to pray for himself to share the gospel with clarity. Apostle Paul was eloquent. Sabi ko nga kanina, no? Sabi ko, it should be encouraging for us.
Because even Paul wrote, itong mga libro to, 13 epistle na ito, no? That has the clearest exposition of the gospel ever written. And Paul realized he needed the help of the Almighty God for his message. Because we as saints has been used by God as a means para po ipagpala or bigyan ng wisdom or gamitin means tayo para kay Pastor Joey upang ipanalangin, upang magampanan niya ang kanyang tungkulin sa Diyos. Na ibahagi ang Ebanghelyo ng may clarity. Nag-aaral si Brad Joey ng theology or ng divinity, kailangan pa rin ang panalangin ninyo ng wisdom and knowledge. Lord, puspusin niyo po ng kaalaman at gamitin niyo po ang aming panalangin para pagpalain po ang aming Pastor Joey. Dahil kami rin po ang makikinabang nito. Bubusogin ang aming kaluluwa nito kapag nabusog ang aming Pastor Joey ng inyo pong mga salita. Dito po, ginamit nyo na for His glory and for your knowledge and wisdom for your glory as well. Hindi lang ako pa nag-glorify. You glorify yourselves. God glorifies you as a son. As an adopted children of God. He sanctifies you with His word. No? So it's so encouraging. Kung si Paul manalangin, manalangin tayo. That's prayer. Pray for clarity. Kung equip po tayo with the right knowledge of the gospel ng ating Panginoon sa Kristo, gaya po ng itinuro ni Paul sa kanyang mga epistle, particular po sa book of Ephesians, no? Magkaroon po tayo ng clarity. Ano po? Kung ang clarity po, ibig sabihin, this is the knowledge. Hindi po tayo makakapag-share po ng gospel nang wala po tayong kaalaman patungkol po sa gospel. Alam niyo po, maraming tanong dito sa Christianity na ano na ba talaga natin kung ano ang gospel? For sure, ang ating Pastor Globe, tinuro sa inyo na, what is really the gospel? Ano ba talaga yung mabuting balita? No? Walang Kristiyano dapat hindi nakakaalam. Ano yung mabuting balita ng dala ng Diyos? Paano tayo magkakaroon ng clarity o ng pagiging eloquent pagdating sa gospel kung hindi po tayo nag-aaral? Hindi lamang po ating pastor ang kailangan mag-aaral. Lahat po tayo ay may tungkulin na mag-aaral. Ito po yung tawag natin heritage. Lahat po tayo. Sabi na, hindi natin kaya mag-aaral, Bible lang. Muna. Kaya ka tayo nag-aaral, naaral na natin yung Bible. Diba? Sabi na, sabi kaya aral ang aral. Gusto nyo itong magturo na lang tayo dito, lahat na lang na nakagaya ng ginagawa ng ibang church na ang mensahe na lang libo-libo, punto pa tungkol sa buhay na lang ng tao. Ang centrality po ng mensahe sa pulpitong ito, hindi po buhay ng tao. Buhay po ng ating Panginoon sa Kristo at ang kabanalan ng ating Panginoon sa Kristo at ang kaligtasan ng mabuting balita ang dapat na laman ng pulpito nito kada linggo. Hindi po yung buhay ninyo. Manifestation lamang po yun ng mensahe. Yung epekto po nun ay nasa buhay ninyo. Kaya nga ako pag nag-mensahe dito, tinatamaan kayong lahat eh. Bakit? Yung kapupurihan ng Diyos nandito eh. Ngayon, yung mensahe niya, bumapato sa inyo, tinatamaan yung kahinaan ninyo. Masakit po ang katotohanan, di ba? Pero hindi po kami nag-mensahe dito ng ikasasarap ninyo dyan sa inuupuan ninyo. Huwag kayo pong mag-expect ng mensahe ng emotionalism or yung tinitikil yung desire ng makamundo yung pag-iisip. Lalabas ka ng church, ang natatandaan mo, ay ganda yung pensahe mo, Pastor. Kung pagpapalain talaga, kung magkakaroon ako ng bagong kotse bukas. Sabi ni Pastor. Gusto niyo ba yung ganong mensahe, mga kapatid? Na walang sentro patungkol sa Biblia? The centrality of the message in every Sunday worship service should be
in the center of God. Siya lang ang binibigyan ng kapurihan dito. Means nga lang tayo sa mensahe natin ngayon, di ba? Natandaan niyo, prayer, di ba? Yung prayer ba is para sa atin? Para sa glory ng Panginoon. And you are used to being as a means para i-execute niya, i-operate niya yung will niya. Nasaan ka? Ginamit ka lang. Ginamit lang tayo. Pero masarap magpagamit. Hindi na nagpapagamit. No, ito lang yung masarap na nagpapagamit ka. Yung iba, pag ginagamit tayo, mahirap eh. Di ba? Manggagamit ka, mahirap yun. No? Pero pag Diyos ang ginamit tayo, masarap. Di ba? Biyahaya yun. Di ba? That's grace. Di ba? Kaya nga po may rejoice. Di ba? Pangalawa po, ano pang sabi niya? No? Malapit na po tayo matapos. Ano sabi niya dito? To make known with boldness. Boldness. The mystery of the gospel. For this I am ambassador with chains. No? Pray that I might be bold enough. So clarity, sabi niya, with boldness. Para ano yung boldness? Hindi po ito from the source word na bold, no? Hindi, masama naman yung bold na root word, no? Boldness, ano ba yung boldness sa Tagalog? Ni-research ko pa kay Google. Buong tapang. Kasi yung ginamit niya dito sa Tagalog, ano, is buong tapang. Kaya ng nararapat na maipahayag po ito ng buong tapang gaya ng nararapat. So boldness means to speak, sa NIV, no? Fearlessly. Parang marami sa atin, wala nito. Pagdating sa Ebanghelyo, fearlessly. Diba? Minsan, tayo tayo ng fourth watch eh. Tatayo ng speaker dun sa daan. No? Fearlessly. Kaya lang, mali yung hayag. Mali yung balita. Tayo kaya, fearlessly, may boldness ba tayo? No, si Apostle Paul, naggrabe ang tapang. Lahat ng klase ng pagsubok, lahat ng klase ng persecution, inabot niya, na-shipwreck siya, nakagat siya ng ahas, itinapon siya, yung sa outside ng pader na napakataas, sinulog siya. Sabi sa inyo, magbabasa kayo ng Acts. Hindi nyo makikilala talaga si Paul pag hindi kayo nagbasa ng gawa. No? Hindi nyo ma-appreciate lahat ng hirap ni Paul. At hindi nyo maintindihan lahat ng sinasabi ni Kuya Richard. Or marirealize nyo lang lahat ng sinasabi bakit si Paul ganito. Kapag binasa nyo po ang Acts o ang gawa. Lahat ng persecution. Pero panalangin niya pa rin boldness. Fearless. No? In sharing the gospel. Kasi na-experience na lahat eh. Lahat ng persecution, when he was sharing during his missionary journey, tatlo yung missionary journey. No? Lahat na experience sa lahat ng kahirapan, gutom, sakit, umakyat ng bundo, kaya nga sila nagkaroon pa ng heated contention ni John Mark, at saka ni Barnabas, nag-away sila, hindi naman nag-away yung kaya ng suntukan, no? Sama lang nagkaroon ng argument, dahil hindi sila sinamahan, sila yung pumunta sa Pilipinas. Dahil mahirap. Kaya nagkahiwalay, pero may purpose pa rin ng Panginoon. No? Napunta sa Cyprus. Yung dalawa, sila nahiwalay ni Timothy. So, dahil may purpose, lahat dinadanas. How fearless we are in sharing the gospel. Dito lang sa ating bahay natin, bahay hindi natin nagagawa. Sa mga loved ones po natin, hindi man lang natin nagagawa. Kasi nahihiya tayo. Baka i-persecute ako. Kasi hindi tayo nananalangin ng boldness. Hindi tayo nananalangin ng clarity. Isa pa, ang problema natin, yung clarity talaga kasi wala tayong alam, hindi natin alam kung ano i-share natin. The fear of being rejected. When sharing the gospel of our evangelism. Bakit tayo magkakaroon ng fear? Alam niyo ba? Ano naman narinig nyo na ito? Na ang salita ng Diyos ay may dalawang ways or may dalawang objective. Alam po ang objective ng salita ng Diyos sa hindi mananampalataya. Ha? Kapag sinari niyo po yung gospel. Unang-una,
para masave siya. Diba? Pangalawa po, para i-just makamtan niya yung justice. Save or unsaved. Inahayag niyo po yung gospel para sa kanyang judgment. Inahayag niyo po yung gospel para sa kanyang kaligtasan. The word of God doesn't return void. Hindi na sayang. Hindi bumabalik sa iyo na walang purpose. Justice and salvation. Bakit ka magkakaroon ng fear kung ikaw i-reject? I-reject ako eh. Diba? So, it was a judgment for him. Kasi nireject niya yung gospel. So gospel can be offensive. And it's offensive and can bring opposition, with Apostle Paul knew it very well. Siya, nagkaroon ng opposition, ano? He was rejected several times. So it's so encouraging, knowing that even Paul, who was the greatest missionary that we knew, the one who witnessed Christ on the road to Damascus, the guy who wrote the 13 books of the New Testament, is asking the church to pray for him to be bold and not fearful in sharing the gospel. Nananalangin pa rin. Humihingi pa rin ng panalangin. Ang isang napakatapang na tao na lingkod ng Diyos. Tayo pa kaya hindi mananalangin for boldness? Mga kapatid, for you to be used by God, you need to pray for boldness. You need to pray for clarity. Hindi ka talaga susugod sa kira na wala kang armas. May armor of God, di ba? Susugod ka ba? Isang sundalo ka. Susugod ka ba sa gera kung wala kang armas, hindi ka equipped para lumaban sa gera? How can you attain the victory in someone's lives? The victory of Christ. Kung wala tayong clarity, wala tayong boldness. Kung equip po tayo with the right knowledge of the gospel ng ating Panginoon sa Kristo, kaya po na itinuro ni Paul sa kanyang mga epistle, particular po sa book ng Ephesians, no? O sa Efeso. Sabi niya nga po sa isa niyang salita, no? Sa Roma 1:16, sabi niya doon, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to anyone who believeth, to the Jew first and also to the Greek." Yung Greek tayo po yun. I am not ashamed of the gospel of Christ. Are we claiming that? I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God. Pero may isa, wala pa tayong nalilitis. Diba? How I wish, by God's will, sunod na balik natin dito, may nakikinig na doon sa labas. Diba? Mga kapatid. O tinibag na natin yung mga pagar na to, kasi hindi na tayo kasya. Mga kapatid, huwag po natin sayangin yung binigay na opportunity namin na Panginoon sa atin. Kahapon, nanonood ako ng pangalaala mo kaya. Natanda nyo si Angel Oxendon at saka si Valerie Concepcion ba yan? Nag-witness si Valerie Concepcion kay Angel Aquino, no, na pastor. Nag-evangelize siya. Sabi ni Angel Aquino, bakit ba't parang galit ka mag-witness? Dapat naka-smile ka raw. Which is tama naman, hindi naman pwede siguro mag-witness na nakasimangot ka o parang galit ka. Kailangan may personalidad din po tayo na mag-witness. Huwag lang po tayo puro head knowledge. Na parang puro talino na lang tayo na itinagyayapan natin o paano natin i-share. Dapat may pag-ibig po tayo sa ating mga puso. At magre-reflect po yan sa personalidad natin sa pag-witness po natin sa ating Panginoon. Huwag tayong matakot. Huwag tayong mahiya. Always think about the blessings, the rejoicing, the joy that we're going to take. Huwag po natin asamin yung physical na kapalit o yung material na kapalit nito, kundi yung spiritual na implikasyon po ng gagawin natin at kapurihan para sa ating Panginoon.
Sana po sa pagkatapos ng mensahe ito, sa paglakad natin sa mundong ito, lagi mo natin tandaan ang kapangyarihan po ng Panginoon. Kung bakit natin kailangan manalangin. We need clarity and boldness in testifying of Lord Jesus Christ. It must be both because we cannot just have clarity without boldness. Kailangan sabay po yan. No? Same as boldness without clarity. So with all the mysteries of God that was revealed to us in the book of Epistle, no? God ended up this epistle with a message. Tinapos siya po ang mensahe niya sa Epeso sa pamamagitan po ng panalangin. Without communication, I don't think there is a true relationship. No, sa bandang uli. Kailangan pa rin po ng panalangin. That a true family of God is dependent with His Savior. A true family of God. Tayo po yun. Our knowledge and wisdom has no power without submission in its giver. No? Our knowledge and wisdom has no power without the submission in its giver. No? Humbleness in our sovereign Creator, in our sovereign Savior. No? Let us offer it with our hope. Father God in heaven, we thank you for this message to each and every one of us, Lord. Thank you for your goodness, for your mercy, for your message, full of glory, that sanctifies us. O Lord God, salamat po, Panginoon, sa kapangyarihan ninyo. Na sa pamamagitan po ng pagturo niyo, Panginoon, ng importansya ng panalangin, Panginoon, Lord, na nagkaroon kami ng wisdom, Panginoon, upang i-practice namin ito sa aming buhay bilang mananampalataya. Kayo po, Panginoon, na siyang pumuno ng aming mga pagkukulang, Panginoon, na sa aming mga panalangin, O Lord God, nawa kayo ang pumuno, Panginoon, ng mga salita, Panginoon, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo. Maging habit namin, Panginoon, bilang isang tunay na Kristiyan, na maging dependent po kami sa inyo, Panginoon, sa pamamagitan ng panalangin. Gamitin niyo lamang kami bilang instrumento, O Lord, ng mga plano ninyo o mga looban ninyo, Panginoon, sa aming buhay, sa buhay ng aming kapitbahay, sa buhay ng aming mga mahal sa buhay, sa buhay, Panginoon, ng aming mga kapatid, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, sa church na ito na patuloy na nandoon ang humbleness, nandoon, Panginoon, ng kanilang desires, sa kanilang puso, Panginoon, na patuloy na lumago sa pagkilala sa aming Panginoon sa Kristo. Pagpalain nawa kayong lahat, Panginoon, ng aming Panginoon, ng ating Panginoon, at nawa, Panginoon, kayo, Panginoon, ay siyang patuloy na mahula sa amin sa gawain ito, Panginoon, sa araw na ito, Lord God. Salamat po, Ama, sa mensahe na ito na ibinigay mo sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.